minutes to move on sa ex mo. Yes. Ito mga utol, pag-uusapan natin yung about sa pag-move on. Kasi isa talaga ito sa pinakamahirap na mapagdaanan ng isang tao, lalong-lalo na sa kakahiwalay lang. Okay, sa mga iniwan, okay, sa mga ipinagpalit, sa mga gusto na ring sumuko. Na kung minsan kasi is nahihirapan pa yung tao na kumalas, yes, sa mga partner nila kasi dahil lang din sa mga mentalidad or sa pag-iisip na medyo mahirap. Na Kuya Kiko, parang hindi ko kaya. Kasi parang I think hanap-hanapin ko ba siya? I think malulungkot lang ako. Or I think na parang hindi ko na kayang bumangon pa. Yes. So pero ito ngayon. Okay? So ginawa natin yung video na ito sa mga taong gustong mag-move on. Una sa lahat utol, sa pag-move on is natural lang din ito na proseso when it comes sa paghihiwalay. Okay? Or sa hiwalayan man. Dahil yung mga bagay-bagay na ito ay kailangan mo talagang mapagdaanan. Kasi wala namang hiwalayan din na kakahiwalay nyo pa lang and then maya-maya is magiging okay ka na. Lalong-lalo na kapag may napagdaanan kayo ng tao, may pinagdaanan kayo, or may mga pinagsamahan kayo. So syempre, hindi rin naman ito madali na ganun lang agad-agad na makalimutan natin yung isang tao. Ito try to imagine na ihalin tulad ninyo yung isang relationship sa isang pagbabakasyon. Okay? Di ba kung pupunta tayo sa isang lugar, magbabakasyon tayo is parang napakasarap sa feelings, napakasarap na yung tipong parang stress-free ka, makakapag-relax ka. Pero alam mo sa sarili mo na yung kasarapan na ito is just for the meantime lang. Kumbaga pa is temporary lamang. So ngayon dahil sa ganitong mindset na kahit pag uwi mo pa ng bahay ninyo is matatanggap mo na uy, okay lang kasi ganun talaga. Kasi bakasyon lang So sa relationship is ganun din. Na yung tipong sumugal ka, pumasok ka sa isang relasyon, but kung hindi kasi magtatagumpay, sabihin man natin na masarap, na masaya, na parang wala nang bukas pa or wala nang makakapalit pa. So pero ang lahat ng ito utol, even tayo ng mga tao sa mundong ito is may hangganan. So ito pa kaya pagdating sa relationship is may involved kasi na isang tao which is yung partner natin, na hindi natin yan sila kontrolado, na hindi natin makokontrol kung ano yung takbo ng isipan nila, kung ano yung gusto ng damdamin nila. So anytime talaga ay pwede kang iiwan yan. Anytime pwede siyang magloko. Or anytime pwede kanyang sukuan. So that's why kailangan paghandaan mo rin ito. Para kung sakali man na mangyari ito is at least kahit paano ay matatanggap mo rin. Ito sa pag-move on is kung minsan dahil lang din sa mga maling paniniwala. Or lalong-lalo na pinangakuan ka ng tao na ito. That's why kumakapit ka pa. Or that's why kung minsan umaasa ka pa. Once kasi na umaasa ka pa utol, ay hindi mo talaga makakamit yung pag-move on. Ito I don't know kung may or napanood nyo ito, yung isang pinost ko sa aking FB page, yung about sa hourglass. Yung hourglass na yon, okay, yung may buhangin, na hindi po yan magsisimula or hindi po yun mag-e-start na mahuhulog or malalaglag yung buhangin once na hindi mo rin sinimulan yung pag-move on mo. Kung still nakikipag-communicate ka pa rin, kung still umaasa ka pa din, naku utol, hindi talaga magsisimula yung pag-move on mo. At saka hindi talaga mahuhulog or magsisimula din yung buhangin na yon sa hourglass. So ibig sabihin yung pag-move on mo rin is may process. Kung sa hourglass pa ay gradually
na may transition ka na dapat mapagdaanan. Hanggang sa maubos yung pagmamahal mo sa kanya, hanggang sa maubos yung mga alaala na natitira sa isipan mo about sa kanya. So, and then pagdating naman sa mga pangako ng partner mo, kung panghahawakan mo pa yung utol, ay sadyang ito lang din yung magpapahirap sa'yo na makalimot. Kasi ikaw mismo pinanghahawakan mo pa. Kumbaga pa umaasa ka na uy sayang Kuya Kiko, parang ayaw ko siyang kalasan, ayaw ko siyang hiwalayan. Kasi nga, pinangakuan niya akong pakasalan, pinangakuan niya akong someday is kukunin niya ako, someday is mag-a-abroad kami. Yung tipong parang puro kagandahang future yung mga sinabi sa'yo, and then syempre, panghahawakan mo talaga ito. So ngayon, kung panghahawakan mo ito, ay ito rin talaga yung magpapahirap sa'yo sa pagkalas sa kanya. Kasi, yung mga pangako utol, kung minsan and mostly ginagawa talaga ito lalong-lalo na ng mga kalalakihan to manipulate, na papaniwalain yung isang babae. Para umasa ng umasa, na para kahit anong magawa na kasalanan ng isang lalaki ay kakapit pa rin yung isang babae. Pero yung hindi mo alam utol, sa pagpapangako kasi, ay madali lang gawin yung salita Madali lang sabihin na next year papakasalan kita, na next year pupunta tayo sa ganito. Pero 'di ba? Kung minsan is napagdaanan nyo na yung panahon but still wala namang nagaganap, walang natutupad. Napapako lang lahat ng pangako. So kung ako sa'yo, dapat ay huwag na huwag ka talaga munang maniwala sa mga pangako. Kasi maaari, which is psychologically, nangyayari talaga ito sa relationship na maaari hindi ito matutupad. Na dapat may mentalidad kang ganito, na dapat may mindset kang ganito. Na uy, teka lang, huwag ko munang paniwalaan ito kasi hindi pa naman nangyayari or hindi pa nagkaganap. So, siguro panahon na yung makapagsasabi. Hayaan na lang natin. So at least kung hindi ka kasi umasa utol, ay mas lalong hindi ka masasaktan. At saka hindi ka mahihirapan kung sakali na magkahiwalay kayo. Kasi yun na yung mindset mo na wala kang pakialam sa pangako niya. So that's why, sa pag-move on din, is nasa sayo lang din yung pinakasusi. Na kung wala kang gagawin na actions or kung hindi ka mag-move or to take an act is hindi talaga magsisimula yung pag-move on mo. Halimbawa na lang, naging dependent ka sa pasya ng boyfriend mo or naging dependent ka sa kung ano yung sasabihin niya. Na kung tutuusin is ikaw itong may karapatan na anytime or may right ka na pwedeng umatras sa taong yan kung gugustuhin mo. Hindi yung magtatanong ka pa sa kanya, Kuya Kiko, paano yan? Hindi ako makaka-move on kasi hindi niya naman ako pinapakawalan. Hawak niya na ba yung buhay mo, utol? Hawak niya ba lahat-lahat kung ano yung meron sa'yo? Bakit hindi ka na ba mabubuhay kapag mawala yung taong yan? Hawak niya ba yung bibig mo para kumain? Hawak niya ba yung tiyan mo para mabusog? Hindi, kundi nasa sayo pa rin naman yan. So kung ikaw itong nahihirapan, nasasaktan, ikaw ito yung naging biktima sa relationship ninyo, is may karapatan ka talagang umayaw na hindi na kailangan hintayin yung desisyon ng lalaki. Kahit ano man yung pasya or desisyon ng isang lalaki na hindi ka pinapakawalan, ay wala ring magagawa yung isang lalaki kung ayaw mo na talaga. Yes. So yung pinakasusi is nasa sayo. Kasi kung hahayaan mo lang din yung lalaki, pagdating kasi sa aming mga lalaki, kung minsan hindi talaga namin pinapakawalan din yung isang babae. Kasi kung hanggat may butas pa kaming na pwedeng magalaw, na pwede pa naming makausap, na pwede pa naming mauto, na pwede pa naming mabula, is hindi ka talaga titigilan ng lalaki. Kumbaga pa, hanggat napapakinabangan or hanggat nagpapauto ka pa din sa kanya, ay hindi po yan titigil. Mas nagugustuhan po yan ng lalaki. Kahit nag-aaway na kayo dyan, yes, kahit nagbabangayan na kayo dyan, kahit tagilid na yung relationship ninyo, pero hindi ka pa rin papakawalan dahil hanggat napapakinabangan ka ng lalaki, nagagamit na pipirahan na si sex, yes, or nabibembang, is
Pagdating sa lalaki is okay lang yun na kahit nag-aaway kami, ang mahalaga ay nagagamit ko pa rin naman siya. So ganun po. So sa video na ito utol is tinutulungan ko kayong mag-move on. Na kailangan mo siyang kalimutan. Dahil kung yung tao mismo ay umaayaw sa iyo or umaatras, ay nagpapahiwatig lang din po ito na hindi talaga yan yung tao na para sa iyo. Huwag mo nang pilitin. Huwag mo nang pilitin yung sarili mo. Dahil kung kinaya mong mabuhay dati nung time na wala pa siya, tiyak, sa oras na nawala na siya sa ngayon ay mas lalo mo pa rin kayang mabuhay kahit wala siya. Mindset lang po yan utol. Dahil kung magpapadala ka sa iyong emosyon na yung tipong parang hindi mo kaya, ay ito lang din yung magpapadapa sa buhay mo. Ito lang yung magpapahamak sa buhay mo utol. Kung ganyan ka mag-isip. And walang mapapala yung buhay mo. Tsaka hindi ka magiging successful kung puro ka emosyon. Dapat talaga ay gagamitan mo ng pag-iisip. Lalong-lalo na sa larangan ng pag-iibigan. Okay? So yun ang po mga utol, sanay nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And sa mga gusto pang manood ng mga latest na mga payo videos natin ay bisitahan nyo po sa aking YouTube channel. Na doon po kami palaging nag-a-upload ng mga pinaka-latest. Okay? So yun po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and baboom! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan.